Una muna, Senator, diretso tayo agad dito. Ano po ang reaksyon ninyo sa findings ng NBI na pareho nga po itong fingerprint ni Alice Guo at nung sinasabi na wagwaping? Ano pong susunod na aksyon po ng inyong komite? Una po, malaking pasasalamat sa NBI sa pamumuno ni bagong Direktor Jaime Santiago sa kanilang mabilis at maagap na pagtugon sa aming hiling. Yung kanila pong napruweba na parehong tao lamang nag-affix ng fingerprints nung Guo Huaping sa kanyang passport. Dun attached sa Special Investors Resident Visa ng kanyang ina. Pareho yon ayon sa NBI expert report dun sa fingerprints ni Alice Leal Guo na mayor. Ibig sabihin, iisang taong nag-affix niyan. So yan po yung 100% na pruweba na hindi Filipino citizen si Alice Leal Guo or si Guo Huaping, kundi siya po ay Chinong national, anak po ng dalawang magulang na Chino rin pareho. So ang implikasyon po kaagad niyan, DJ Chacha, Sir Ted, ay mukhang walang basehan yung kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy bilang Pilipinong kandidato para sa pagka-mayor. Kaya nga po siguro sinabi ng Office of the Solicitor General, dadaliin nila or bibilisan yung pag-file ng quo warranto case laban sa kanya. Nauna na rin pong sinabi ng COMELEC Chair Garcia sa isang naunang pagdinig na may at least 2 proseso na pwedeng i-undertake para mapatanggal si Mayor Alice Guo o si Guo Huaping sa kanyang posisyon, at depende sa kung aling proseso ang gagamitin, ang papalit sa kanya ay either yung vice mayor ngayon or yung pumangalawa dun sa eleksyon para sa mayor. Nauna na ring filean ng DOJ si Mayor Alice Leal Guo o si Guo Huaping ng kaso para sa qualified trafficking in persons, isa pong non-bailable offense. At kung eventually, dahil sa ganitong pag-prove na match ang 2 sets ng fingerprints, iisang tao lang nag-affix niyan. So under false pretenses, naging mayor si Alice Leal Guo or si Guo Huaping, pwede siyang ma-deport. Pero kahit pa ide-deport siya sa kung saan bansa siyang ide-deport, pag na-convict siya sa alinman sa mga kasong na-file na or ifa-file pa sa kanya, kapag nasentensyahan siya, kailangan muna niyang iserve yung sentence niya dito sa Pilipinas. Ayan po mga sinasabi niyo, no, Senator Risa, talagang dadaan pa po yan sa due process. Ang sinasabi nga po nito namang abogado ni Mayor Alice Guo, itong findings ng NBI, premature pa. Ano pong masasabi niyo doon? And nung last hearing, hindi nga po siya nagpunta. Ito po ba may kasunod pa na pagdinig after nitong NBI findings na ito? Meron pa po, DJ Chacha, na itakda na po namin ang susunod na pagdinig sa July 10. So sa susunod na linggo, at dapat magpakita na dyan si Mayor Alice Guo or si Guo Huaping dahil minsan na niyang dinedma ang aming imbitasyon yung nakaraang hearing. So sinabina na po namin sa komite siya. At in fact, medyo marami-rami pang mga tao, yung kanyang 2 magulang, yung kanyang 3 kapatid, at marami-rami pang mga taong inimbita namin kaugnay ng investigasyon sa mga Pogo hubs sa Bamban, Tarlac at pati sa Porac, Pampanga, na sila lahat hindi nagpakita nung nakaraang hearing. Kailangang magpakita si Mayor Alice Guo or si Guo Huaping dahil under subpoena na po siya. At binabalaan ko nga siya nung nakaraang hearing, pati yung subpoena ay hindi niya sinunod, ay isa-cite ko na po siya in contempt. Yes, DJ Chacha. Sige lang po, diretso lang po, Senator. Nakagulat po yung sinabi nung kaniyang mga abogado na premature pa yung fingerprint matching findings ng NBI. Ewan ko lang sa pagkaalam ko, ang solong ahensya ng gobyerno na may expertise
at sa iba't ibang mga investigasyon at kaso dinidinig tungkol sa issue ng fingerprints, walang iba po kundi NBI. So para sa akin, gold na po yan yung findings nilang iyan. Oo, gold na ang findings. Sabi nyo nga po, 100% na pruweba na maituturing na hindi po Chinese o hindi po Pilipino itong si Mayor Alice Guo. Ayon po sa inyo, ito po bang mga kapatid din niya, may posibilidad na ganun din ang mangyayari? Baka hindi rin talaga mga Pilipino? Kung ganun yung isang kapatid nila na mayor ngayon, posibleng sila rin. In fact, may ilan sa kanila na isinama din ni Lin Wenye, yung kinikilala naming ina ni Alice Guo or Guo Huaping, isinama din sa kanyang aplikasyon noon para sa Special Investors Resident Visa. At yung isa sa kanila ay nabanggit din ng PSA na tulad ni Alice Guo or Guo Huaping ay may irregular na birth certificate. At subject ngayon, ayon sa Philippine Statistical Authority, sa hiling nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin or bawiin itong mga irregular na birth certificate. So tingnan po natin sa aming patuloy na pag-imbestiga, posibleng, kung hindi man malamang, no, posibleng lumabas din na hindi totoong Filipino citizens, pati ang mga kapatid ni Alice Leal Guo or Guo Huaping. Oo, base po dito sa investigasyon ninyo, pakikipag-ugnayan nyo rin sa NBI, yun po bang kapareho ng fingerprint niya, kapangalan at ka-birthday, na iba po ang mukha, base po doon sa mga naipakita ninyo na datos, nahanap na po ba ito o hinahanap pa rin po ba natin ngayon? Hinahanap pa po ng NBI batay sa aming hiling at kailangan nilang iulat sa susunod na pagdinig nasaan na ba yung isang Alice Leal Guo na parehong pangalan, pareho pang birthday. I doubt kung parehong fingerprints pero siguradong ibang-iba ang photo. Pinaalam din po namin kung siya ba ay buhay pa or patay na. Pero alam nyo, DJ Chacha, Sir Ted, yung ilang yung mga kasamahan sa media ay pumunta na rin dun sa bahay. Nakalagay na address sa bahay dapat niyang isang Alice Leal Guo at nalaman po nila na walang taong ganung pangalan nang nakatira doon. Iba ang pangalan ng pamilyang may-ari. Pinauupahan pa nga nila yung bahay na iyon at minsan ang naging parlor. No? So, hindi kumaklaro kundi lalong lumalabo ang misteryo ng hindi iisang Alice Leal Guo kundi dalawa. Opo. Senator, ma'am, ito hong inyong hearing sa July 10, na-serve na ho ba? Ano ho ito? Invitation pa lang ho o subpoena na? Kaya para po kay Guo Huaping. Serve na po yung, isa-serve na rather ngayong araw yung mga subpoena sa kanya at sa ilan pa. Dapat isusubpoena pa po namin yung iba pang mga tao kaya lang inaalam pa namin yung totoong mga address nila. Napakamailap misteryoso para ma-serve sa tamang address ng bawat tao yung subpoena po na iyon. So invited po silang at invited pa yung mas marami pang resource persons pero itong sina Alice Leal Guo or Guo Huaping hindi lang imbitasyon, kinailangan pa subpoena na. Okay, so klaro po yan. Subpoena na po ito. At dito po, ma'am, kasi kung, di ba, ang kanya pong sulat, ano po, mukha pong may apila sa kumbaga, humanitarian, na apila na nasosobrahan na siya ng stress. Hindi niya na kinakaya ang lahat ng pressure na ito. Kaya daw ho nga siya lumiban sa pagdinig na ito. Sa ngayon po, as in, wala na pong maaari pang idahilan po si suspended Mayor Alice Guo. Wala na pong maaring gawing dahilan or pagdadahilan, Sir Ted. Bagamat pinananatili ng komite yung aming humanitarian din na pagtingin sa mga bagay-bagay. Pero nasabi na rin nung kasama ko sa Senado, si Sen. Sherwin, ang pinaka nakaka-stress ay yung pagsisinungaling. Kaya ito, sinapinan na rin namin si Mayor Alice Guo or si Guo Huaping at ang payo ko nga sa kanya, hindi lang para iwasan ang isang pag-cite in contempt, kundi siguro na rin pag-relieve sa sinasabi niyang mga humanitarian na burdens niya. Humarap na po siya sa muli at magsabi na po siya ng totoo.
Opo. Ma'am, meron na ho ba kayong mga direktang ebidensya na mag-uugnay po dito sa Pogo Hub sa Bamban, dito po sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, direktamente? Opo, direktamente na po, Sir Ted, at documentary evidence ang mga ito dahil sa pag-raid po ng PAOK doon naman sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nakakuha po sila ng mga dokumento na nakakagulat pero hindi na rin nakakagulat pero nagpapakita ng may interlocking directorates po sa pagitan ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac, yung Zone 1, at yung Lucky Star 99 na Pogo Hub naman sa Porac, Pampanga. At yung lumilitaw po na personahe na nag-facilitate ng ganyang interlocking directorates ay si Dennis Cunanan na dating Deputy Director General ng TLRC at meron na pong criminal conviction para sa corruption. May isa pang link. So mukhang hindi po ito mga stand-alone na mga negosyo, kundi may mga connection talaga. May member ng Board of Trustees sa isa na officer dun sa isa. May pinakita rin po na si Huang Ziyang, yung solong kasosyo ni Mayor Alice Guo Huaping sa Bamban at tumakas no sa raid ng PAOK noon pero pugante pala sa China, no, wanted doon, may warrant doon. Siya rin po pala ay may link dun sa pinakabagong ni raid ng PAOK na Pogo Hub sa Sun Valley Clark. So palawak ng palawak po at hari nawa paklaro ng paklaro sa kabila ng mga attempts nilang palabuin, no, yung web na nagkokonekta sa iba't ibang Pogo Hub na ito. Opo, Senator, inyo hong naimbitahan na yung LGU, no, ng Porac sa inyo pong pinakahuling pagdinig. Hindi po namin nasilayan doon yung registered owner mismo nung Porac property na 10 hectares, opo, na dati nga pong golf course na ngayon po ay mayroong 46 building. Ano pong balita doon sa sinasabing Cruz siblings na nabanggit? Yun yung kailangan pa namin talagang alamin dahil itinanggi nga ni Mayor Capil ng Porac, Pampanga na siya ang may-ari ng lupang iyon, kundi sabi nga nila yung magkapatid daw na Cruz ang may-ari. At kailangan po namin i-establish yung pagmamay-ari doon dahil meron pa pong isang layer ng issue at ito po yung tungkol sa karapatan ng mga agrarian reform beneficiaries doon. Dahil meron na daw pong qualified ARBs, in fact, subject ng isang naunang order ng Department of Agrarian Reform. Kaya dagdag misteryo, bakit kung dapat na land acquisition and distribution na iyan para sa magsasaka, paano nangyaring nasingitan pa at natayuan ng Pogo Hub? Sabi po ni Mayor Capil, wala naman daw siyang alam na nag-apply para sa conversion, wala naman daw silang alam na land dispute. So, nalabuan na naman, Sir Ted. So, susubukan po namin klaruhin sa susunod na pagdinig. Opo, pero kasama ho ba sa inyo po na imbitahan yung po sinasabi na, kasi di ba doon po sa record ng LGU, meron po doong mismong registered owner ng property. Ito ba imbitahan po ninyo yung pong Cruz na yung magkapatid o mag-anak na Cruz? Kung hindi pa po, i-check ko po sa aming komite, Sir Ted, kung naimbita po namin. At kung hindi pa, may panahon pa po kaming sila'y imbitahan para magdagdag sana ng linaw sa kasong ito. Okay. And ma'am, yun ho bang SEC papers nitong Hongsheng Gaming Technology na ito, kung saan nga po sinasabing gumamit po ng mga dummies para sa pagpaparehistro po sa SEC bilang isang korporasyon. Naiklaro na rin po ba, ma'am, ito na as in yung mga tao na naandoon as members po ng kanila pong board ay incorporators ay ginamit lang ang kanilang katauhan? Kailangan pa po namin i-establish yun sa SEC mismo. Pero nauna na namin na-establish sa BIR na itong si Merly Joy Castro na isa sa mga ginamit lang ang pangalan ng checking TIN number ay talagang hindi kanya
yung TIN number na inilagay sa mga papeles ng Hongsheng. In fact, non-existent o peke yung number na iyon. In walang totoong taong may-ari or member na may ganung TIN number. At pinatunayan din ng BIR na yung totoong TIN number na sinasabi ni Miss Merly ay talagang sa kanya nakapangalan na si Merly Joy Castro. So malamang pag inalam pa namin sa BIR yung TIN numbers na ginamit sa tatlo pang Pilipina na nakikita lang ni Miss Merly sa palengke ng Concepcion Tarlac, ay lahat po sila ay naglalako lamang. Yung isa ng gulay, yung isa naman ng atahan, yung isa pa nihaw na manok. Opo. So cross-validate namin yan sa SEC at tama din yung sinabi ni Sen Sherwin, wake-up call ito sa PAGCOR, bakit hindi rin nila inalam yung bona fides ng mga inilistang co-incorporators. Hindi man lang pinapuntahan yung mga addresses nila tulad ng ginawa ng staff ni Sen Sherwin para makita talaga, Sir Ted, hindi mga bagong mga POGO operators, napakapayak, napakasimple. Oo nga po. So, nabanggit nyo, PAGCOR, ito pong PAGCOR ay naglabas ng kanilang press release over the weekend at sinasabi, meron daw pong isang government official dati na umano ay nagpapadrino sa mga POGO na ito. Ano po ang inyong masasabi po muna doon? Well, dapat talagang paunlakan ni PAGCOR Chair Tenko yung aming imbitasyon sa hearing para doon na niya ibunyag. Sino ba yung sinasabi nilang dating cabinet official na yun na nga nagpapadrino sa mga POGO? Dahil hindi naman pwedeng press release lamang iyon, sabihin na nila para makatulong sa investigasyon. Opo. So, ma'am, kasama po sa imbitahan nyo sa July 10, ito pong si Chairman Tenko? Yes. Imbitado na namin siya. Opo, yung binabanggit niya that papangalanan nila ito sa proper forum. Ma'am, ngayon pa lang po, papayag ba kayo na kung ito'y humiling ng executive session at hindi humapanood ng taong bayan ang kanyang sasabihin? Well, nauna na silang nag-public announcement And kung naghahanap sila ng proper forum, sigurado isa sa mga proper forum ang aming investigasyon. So, mas gugustuhin kong sabihin na nila in open hearing. Anyway, nauna na nilang i-anunsyo sa publiko na may ganoong tao. No? So, tingin ko fair lamang sa ating publiko, sabihin nila nang marinig ng lahat. In open forum po, ma'am, ano po? Opo. Ma'am, nasabi din po ni Senator Sherwin sa isang panayam nga na sandali lang, may sinasabi ang PAGCOR ngayon, itong si Chairman Tenko, na may mga tagalakad yan, ng mga dating opisyal ng gobyerno para nga sa mga illegal POGO. Pero wag kakaligtaan nga daw na sa ngayon dapat din matumbok ng komite ilan ba talaga ang legal na POGO na pinapayagan itong PAGCOR ngayon na sinalakay po ng PAOK at nakita nga na nag-ooperate illegally. Opo. In fact, nauna nang sabihin sa amin ng PAGCOR na in total, nakapag-issue daw sila ng 200 plus na mga POGO licenses noon. Pero sinuspindi daw nila ang higit 190. Kaya lang, hindi nila masabi sa komite ilan sa 190 plus ay sumunod sa suspension. Kasi isa ng halimbawa yung dating Hongsheng, nagpangalan lang ulit bilang Zunyuan, dinedma. Yung pagsuspinde ng PAGCOR sa lisensya ng Hongsheng, nagpatuloy ng parehong kumpanya, ibang pangalan lang, ang kanilang POGO operations bilang Zunyuan na. So ilan pa ang ganon? Tapos, hindi pa nga natin na naresolba itong napakaraming problemang dulot ng POGO, may bagong instrument o dokumentong gagamitin ang PAGCOR, tinatawag naman nilang IGL o Internet Gaming License. Teka muna, wag na muna natin sigurong kaligtaan. Ang dami-dami pang unresolved na problemang dulot ng POGO. Pati nga po yung pag-distinguish nila sa illegal na POGO, sa legal na POGO. Kahit nga yung mga nagsimulang legal na POGO dahil covered ng lisensya, ay lahat nakikita natin sa mga na-raid, nagdudulot ng mga krimen laban sa ating mga kababayan at laban din sa mga dayuhang biniktima din nila sa human trafficking. So, ma'am, on record po ito sa inyo pong committee hearing, established ba na yung pong POGO doon sa Bamban
ay meron pong ibinigay na permit. Regardless po kung yaan temporary po lamang o provisional o actual na permit, nung ito po'y sinalakay na ng PAOK at na ito'y na-expose. Pati po itong sa Porac, Pampanga, ganun din. Ganun din po. So sa Bamban, nagkaroon ng POGO license mula sa PAGCOR, ang Hongsheng. Nabigyan din ng mayor's permit pero ayon kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping, para lamang daw sa second, third, and fourth floors ng isang building. Pero kalauna nung ni-raid ng PAOK, halos lahat ng building at lahat ng floor ay POGO operations. Ganon din po sa Porac, Pampanga, nakatanggap noon nung simula ng PAGCOR license to operate at mayor's permit. Pero hindi po na-oversee ng mga issuing authorities na sinusunod ang mga terms and conditions ng lisensyang iyon. Hanggat yun na nga ni-raid ng PAOK at sa kaso ng Porac, sabi ng PAOK, horrific na mga nakita nilang ebidensya, horrific ang mga testimonya ng mga Pilipino at Chino at ibang dayuhang victim survivors. Horrific ang mga videos tungkol sa torture at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao ng mga nagtatrabaho doon. Opo. So ma'am, sa ngalan po ng patas na pagsusuri at pag-iimbestiga sa isyong ito, total naman nababanggit na nitong si PAGCOR Chairman Tengco ngayon, na nung panahon daw ho nung nakaraan, kesyo, sabi ho sa kanila po ditong press release, no? Nung panahon ng nakaraan, napakarami nilang binigyan na lisensya na aming kinansila. Balak niyo ho bang imbitahin si dating PAGCOR Chairman Andre Domingo? Yes, imbitahin din namin si dating Chair Domingo para sumagot din sa mga tanong kaugnay ng POGO mula noong panahon ni Duterte kung kailan sila pa yung chair ng PAGCOR. At ito po ay imbitasyon para po sa July 10 hearing, ma'am? Opo, ganun din po. Okay.